sa tirahan ng marami nating kababayan. Yan ang mga tenement o mga pangmasang apartment complex. Ngayong siksika na po mga kababayan natin dito sa Metro Manila, paano nga ba tayo makakasiguro na ligtas ang kanilang mga high-rise na tirahan, yung po mga tenement? Mamaya, ihirit na po sa atin yan ni Maring Susan Enriquez. At eto pa, meron din tayong ihirit na kakaibang fiesta ngayon kung saan ang bida hindi mga pagkain kundi mga damit. Diba? At hindi rin mga damit, kundi ang pagsipa. Yan ang Sikaran Festival ng Baras Rizal. At bida doon ang Walasik na Pinoy Martial Arts na Sikaran at Arnis. Papakitaan tayo ng mga kapuso natin doon mamaya kasama sina Drew, Monica at Arn. O, yung ganda niyang exercise ha? Yes. At self-defense. Early in the morning. Okay yan. May pagkain. Pagkain! May damit din kasi nakadamit sila. Hindi mawawala sa festivals. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, narito muna mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Mag-inang Pinay, kinumpirmang nasawi sa killer quake at tsunami sa Japan. At merong pang 32 Pinoy ang nawawala pa rin sa Japan. Samantala, paghahanda para sa malakas na lindol dito sa Metro Manila, puspusan na at ang tinututukan ng gobyerno ang mga dambuhalang mall kung saan milyong-milyong Pinoy ang madalas na tumatambay. Balita naman tayo mula sa Senado, paghahanda para sa impeachment trial ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, wala nang makakapigil. Rules of procedure para sa paglilitis, inaasahang maaprubahan ngayong araw. At ang latest update naman mula sa bansang Libya at ang sitwasyon ng mga Pinoy na nandoon pa rin, aming ihahatid sa inyo mamaya. At narito na po ang mga balitang yan. Kinumpirma na ng Philippine Embassy sa Japan na 2 kababayan natin ang nasawi sa nangyaring lindol at tsunami sa Japan. At mag-ina po sila. Kinilala ang mga biktima na sina Grace Agnes Opresio Hiruta at ang anak na si Maria. Sila ay magkasamang na-recover sa mga buhos sa isang bahay sa Iwaki City. Mismong si Ambassador Manolo Lopez ang nagkumpirma ng malungkot na balita. At napagbigay alam na rin po ito sa mga kaanak na mag-ina dito sa Pilipinas. Kwento po ng ina ni Grace na si Lola Vernada na una raw nakita yung anak na si Maria at makalipas ang 7 araw, nakita rin sa mga guho ang ina nitong si Grace. Maging ang Filipino community sa Japan na nasa pangangalaga ngayon ng embassy doon, labis na ikinalungkot ang nangyari. Samantala, 32 Pinoy pa ang hindi mahanap o unaccounted for ng Philippine Embassy. Ilang Pinoy naman ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa nangyaring killer tsunami at nakunan pa mismo na isang OFW doon na si Hiner Gonzaga ang pagragasa ng tsunami sa Ishinomaki City sa Miyagi Prefecture. Bakas sa boses ni Hiner ang takot sa nangyari kaya naman laking pasasalamat niya at ng mga kasamahan sa kanyang pinagtatrabahuang kumpanya nang makaakyat sila sa isang crane. Ngayon po ay nasa Tokyo na si Hiner at naghihintay na lamang ng trabaho na ipinangako ng kanilang employer. Dahil sa lawak na naging pinsala sa Japan mula sa lindol at tsunami, umaksyon na ang ating gobyerno para siguraduhin ligtas ang mga infrastruktura dito sa Pilipinas. Ang Senado muling tinatawag ang ilang ahensya ng gobyerno para dito. At sa kanilang pagdinig, muling giniit ng PHIVOLCS ang pagiging handa dapat ng Pilipinas sa mga ganitong lindol sa lahat ng oras. Lalo na't posibleng makaranas tayo ng kasing lakas ng pagyanig sa Japan kapag gumalaw ang West Valley Fault. Partikular na inusisa ang pagiging handa ng mga matataong lugar, lalo na ng mga shopping mall sakaling mangyari ang lindol. Sa nakalat na impormasyon ng GMA News Research, lumabas na mahigit 2.5 million Filipinos ang buwibisita kada araw sa 2 pinakamalaking mall chains sa bansa. Pero pagtitiyak ng developer ng isang mall chain, tinatrain down nila ang kanilang mga empleyado sa maayos na pagpapalikas ng mga customer kapag lumindol. Bukod dito, kaya din daw nila o ng mga establishmento ang malalakas na lindol na may lakas na magnitude 8 hanggang 9. Bukod sa malls, binusisi rin ng Senado ang kahandaan ng LRT at MRT. Pero ayon sa LRT hanggang LRT Line 1 lang na tinayo noong 1980s, ang kailangang patibayin. Ang NAIA naman nirekomendang inspeksyonin para matiyak na handa rin sa pagtama ng lindol. Kasi kung titingnan mo, grabe yung expansion ng malls talaga ngayon. Parang lahat, hindi lang malls, pati mga condominiums, diba? So kailangan talaga i-inspect
na kalidad yung mga ginagamit nila. At dahil naman sa patuloy na radiation crisis sa Japan, inirekomenda ng isang consultant ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na magsagawa ng radiation screening sa airport sa mga pasaherong galing sa Japan. Ayon kay Yulinia Valdesco, makatutulong ang pag-alam kung saan sa Japan sila galing. Kung mula sa mga lugar na may mataas na level ng radiation, pwede silang dalhin sa isang decontamination area kung saan sila maaaring maligo at magpalit ng damit. Kung positibo pa rin sa radiation o kaya'y nakakaramdam na ng pagkahilo at pagsusuka, mainam daw na dalhin na sila sa ospital. Pero ayon sa Ports and Airport Health Services Division ng Bureau of Quarantine, hindi pa kailangan ang radiation screening sa mga pasahero. Actually, sabi pa nga nila, diba, dapat kung kunwari just in case mag-positive, pati yung mga damit, hindi mo pwedeng basta-basta itapon, ilalagay mo sa plastic, tapos susuriin, kailangan yung damit, yung, hindi mo rin pwedeng sunugin or what, kailangan mong dalhin sa PNRI para talagang makita nila kung contaminated siya or hindi. Kasi nga, baka kung nanggaling ka dun sa affected areas. Kaya, Pero they were saying, kasi hindi ko rin minsan maintindihan yung levels ng radiation. Diba kasi sinasabi nila, minsan yung nahanap dito sa pagkain na to, parang mas mababa pa siya kaysa kung magpa-x-ray ka. Diba? So parang kumbaga, radiation is kumbaga all around us. Paano kaya nila sasabihin na itong level na to, ito yung hindi nyo siya, Sa level na dangerous. Kasi sa totoo lang, everyday may radiation sa telepono natin, That's sa right. microwave Oo. oven. So, ang dami. Baka lahat tumunog, I mean, baka lahat mag-register. Actually, may sinasabi sila, minsan kung mag-google ka, parang yung sa Japan, yung nangyari, yung mga nuclear reactors, parang in-emit nila is 100, may term sila na Parang millisieverts or millisieverts. 100. Pero yung instant death, yun talagang kailangan mga 5,000, 6,000 yung makuha mo sa katawan mo para talagang mamatay ka. Pero mga 100, yun lang daw makaka-experience ka ng pagsusuka, pagkahilo, pero You'll survive. You will survive. yun yung ligo lang ang katapat, sabi nila, diba? Ito naman po sa ibang balita, matapos ma-impeach sa Kamara si Ombudsman Merceditas Gutierrez, naghahanda ng Senado para sa gagawing paglilitis sa kanya. Ngayong araw, nakatak ng aprobahan ng Rules of Procedure para sa impeachment trial ng kontrobersyal na Ombudsman. Hinintay na lang daw ng Senado ang Articles of Impeachment na magmumula sa Kamara at pagkatapos nito, papadalhan na rin ng summon ng Ombudsman para sagutin ang mga reklamo sa kanya. Target ng Senado na makapagsimula ng impeachment trial sa May 9 at sa pagtalakay ng Senado sa Rules of Procedure, isa sa mga panukalang hindi pagpapa-interview sa media sa anumang may kinalaman sa paglilitis. At bukod dito, mungkahi rin na huwag talakayin ng tungkol sa impeachment kahit sa social networking sites, text messages at sa pamamagitan ng chatting. At hindi raw tulad ang nangyari ng impeachment trial ni dati Pangulo Joseph Estrada kung saan may nag-walkout matapos hindi buksan ng second envelope, bawal na raw ito sa gagawing paglilitis. Ang mga gagawa nito isa-cite nila in contempt. At para magkaroon agad ng resolusyon ng kaso, plano nilang gawing araw-araw ang paglilitis mula Lunes hanggang Huwebes. Oh, that's good. Araw-arawin na nila para matapos ka agad. So kung laro na nila yung mga rules na kailangan nilang i-follow for this trial. Bawal mag-walk out. Very particular sila. Dun sa, parang pinagbabasihan talaga nila lahat. Parang gusto nilang matuto daw sa lahat ng mga naging pagkakamali doon sa impeachment trial ni former President Estrada. Tapos yung sabi nga ni Senator Miriam, with social networking, ganyan, dapat yung mga senator, kung nga rin nasa session, hindi sila pwedeng nag-tweet or nag-chat or nagpo-post ng Facebook status. Kasi right, diba, ibig sabihin right. sila nakikinig. Tsaka mga hukom sila sila yung mga judge, diba? So kailangan nga, hindi marinig muna yung panig nila habang nagtatrial At saka iilan lang sila, Mare, di ba? Kailangan talaga. Tutok sila. Hindi yung, ba, ang dami, parang they can just, kahit na yung boto nila, hindi na mabilang. Pero senador to So there are only few of them. And of course, pag nagpo-post ka doon, actually, makukuha na ng tao kung saang panig ka talaga Meron na silang idea Para dapat daw walang bias. Actually, may isa pang mungkahi si Senator Santiago. Sabi niya, dapat no coaching from the sidelines para dun sa mga senators. Kasi daw last time, Parang quiz yung bilang. yung mga legal advisors daw, panay ang text, panay ang bulong, panay ang That's right, abot that's ng right. papel. So sabi niya, dapat the senators, they should know everything about the case without any help. O, di-confiscate na lang nila yung mga telepono para wala na silang problema. Pero anyway, matapos po pumasa sa Kamara ang impeachment trial, palaban na humarap sa